Hello, good evening everyone. Welcome to our prayer meeting this evening. Konting hintay lang siguro and we will start na. So, as we wait for the others po, again, magandang gabi po sa inyo ulit. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Friday Night Prayer Meeting this September 6, 2024. At ako'y nagagalak at masaya dahil nagkaroon po tayo ng oportunidad na magsama-sama muli sa mga panahong ito. So, again, happy birthday sa ating mga nag-celebrate ng buwan ng August and ngayon po ay buwan ng September. So, si Ronald po ay nagpaalam sa akin na hindi makaka-join dahil po ay binenta na daw po nila yung bahay nila sa Santa Elena and ngayong gabi ang turnover ng susi. So sinamahan niya kanyang nanay at lola para mag-turnover kaya hindi daw siya makakasama sa gabing ito. But may prayer request na po siyang ibinigay and we will pray for it later in our prayer time. So again, magandang gabi po sa inyo ulit. Welcome to Light of the Mountain Church of the Nazarene Friday Night Prayer Meeting this September 6, 2024. So bago po tayo magsimula sa ating unang panalangin, tayo po muna ay magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kung meron po kayong mga praise report or Thanksgiving item, ay pwede nyo pong i-share dito ang mga praise report na meron kayo. So as usual, ako po na mauna. So ako yung nagpapasalamat dahil naka-renew na po ako ng aking lisensya. Although 5 years pa rin ang aking license dahil sa isang huli noong 2020 nang nahuli ako sa Skyway at tinubos sa LTO QC na disallowed ako for 10 years na validity ng stop validity ng license. So 5 years pa rin po ako, but thank God na ako ay renewed na at nakadagdag ako ng restriction para sa motor. And pasado naman ako sa quiz sa online exam doon mismo sa site. 57 out of 60 kasi non-pro lang naman ako. So nagpapasalamat po ako doon and nakapunta at nakauwi po kami ng maayos. At nakatulog after nun, tulog hanggang nakatulog ako eh. So yun, nagpapasalamat ako dahil kami safe at natapos din, although di 10 years, at least 5 years. Sunod ko pong pasasalamat ay ako ay nagpapasalamat dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, dahil despite sa problema na nararanasan ng aming pamilya, ng sarili ko, ay patuloy pa rin niya pinaparamdam ang kanyang pagmamahal at kadakilaan sa akin, especially sa pag-aaral kasi talaga nakaka-stress, tas trabaho. Although hindi naman ako full-time nagtatrabaho dahil may 2 days akong nag-aaral sa APNTS, ay medyo nakaka-stress din kasi ang dami. So parang kulang talaga yung isang araw para tapusin lahat ng trabaho. Ay may deadline. So ayun, nagpapasalamat ako dahil doon ay may mga empleyado kaming maasahan, nakakatulong sa amin. So yun po aking pasalamat. Sa inyo po ba, meron po ba kayong praise report or Thanksgiving item? Praise report po ni Rika is healthy family, no sickness. Amen. May praise report, praise God din kay Ate Chris for our new client, excited to meet another prospect next week. And yes po, nagkaroon kami ng bagong empleyado kaso yung isang empleyado parang isang araw lang napagod kaagad. So, yun. So, meron pa po bang gusto magbigay ng kanilang praise report? Ayun, yes, amen. Thank you na wala na si Enteng sa ating tawag dito, area of responsibility. Ngayon lang po sa talang buhay ko na ako'y nabuhay na bumaha sa Antipolo. Basa Padilla, Kogyo, Mayamot, sa Teresa, Tanay, Pililia, Alahala. Tapos dito parte ng Antipolo, dito po sa lugar namin mismo sa Brittany, nagbaha din. Nasira yung perimeter. Nasira yung nasira yung perimeter wall at nagkaroon ng flash flood po sa amin. At nagkaroon ng flash flood and ayun, tumulong po kami
mga officer para tumulong maano yung tubig, pero ang hirap talaga, hindi talaga kaya pag nature ang kalaban. So talagang bumaha, nagla nag tawag dito, flash flood, nasira yung mga perimeter wall, and ayun, at least nagpapasalamat ako na ligtas kami I want to lahat get my dito. mouse. Wait lang po. I want to get my mouse, please. Okay, sino pa po ba may gustong praise report? Ako meron. Okay. Okay. Yung kanina, na-interview kami ng BOA, Quaro, para sa aming accreditation, inspection ng mga financial report natin. So, nagpapasalamat ako kahit na hindi ko naman na-answera ng perfect sila, pero na-present ko ng maayos naman yung ibang dapat i-present sa kanila. Kaya hindi ko lang alam kung satisfied yung mga kwaro, pero nagpapasalamat ako sa Diyos na ginabayan kaming tatlo na sa mga questions ng kwaro maka-answer po kami. Kaya to God be all the glory. Okay, thank you. Tayo po dahil doon ay may hahabol pa po ba ng praise report o Thanksgiving item? Okay, kung wala na po, tayo po yung manalangin. May I ask Christian Bonus to lead us in opening prayer? Ako na lang daw, okay? Okay, let us pray. Lord Jesus, we thank you so much for everything. We thank you, Lord, dahil up to now, hindi mo po kami pinabayaan. We thank you dahil pinoprovide mo po ang aming mga pangangailangan at sa kanila mo kami sa kapahamakan. Kaya Lord, utang po namin sa inyo ang buhay namin. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan po sa lahat. And thank you so much for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po and good evening po sa ating lahat. So, tayo po ay nasa series at malapit na po tayo matapos sa series natin sa Church of the Nazarene Article 16, Articles of Faith. Last Friday po ay pinag-usapan po natin yung baptism, which is Article 12. Ngayon po pag-usapan natin yung Lord's Supper or yung communion na sinasabi natin. Andre, please. Sorry si Andre kasi kasama po ngayon dito eh. So, tayo po, yan, so Article 13 na po tayo. So tayo po ay let's dive into this discussion or sharing mind. At bago po yun ay panoodin po muna natin to para may idea tayo kung ano ba ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Sprinkling, immersion, or pouring. Article 13 discusses our beliefs about the Lord's Supper. The Lord's Supper, which is also called communion, was started by Jesus and is a sacrament that speaks to his life, sufferings, sacrificial death, resurrection, and the hope of his coming again. The Lord's Supper is a means of grace in which Christ is there by the Holy Spirit. All who have faith in Christ are invited to participate and be renewed in life, salvation, and in unity as the Church. All who participate are to do so with great appreciation of its important meaning, and, by this sacrament, show the Lord's death until he comes again. Those who have faith in Christ and love for the saints are invited by Christ to participate as often as possible. Okay, balik tayo doon. Yan. So, Article 13, the Lord's Supper or the Communion. Bigyan ko lang po kayo ng konting history. Itong Lord's Supper na to, or kinatawag natin communion or breaking of bread and passing of the wine, it is an intimate time in doing this sacrament. Talagang nung panahon po ito, ayon sa mga scholars or theologian, ay napaka-intimate ng pagkakataong ito, napaka-deep, napaka-intimate, alam mo yung ramdam na parang nanliliyab ka sa presensya ng Panginoon ng mga pagkakataong ito. And it is truly awesome to be able to experience such communion or Lord's Supper. Alam po natin yung Lord's Supper is the Last Supper. Pero
let's go beyond the word the Last Supper sa communion. It is the paano ko ba explain to na ano to napakalalim ng pagkakataong ito in celebration. It is a celebration. It is not parang despedida party, but it is a celebration. Sabi nga nila, sabi dito, all who have faith in Jesus are invited, renewed in life, salvation, and unity. Kaya kung mapapansin nyo po, tinatanong ng pastor o ng pare kung sino, at usually tinatanong nila kung sino ang gusto mag-participate. This is not mandatory. It is voluntarily na ikaw mismo ang may kagustuhan mag-participate nito because it is a intimate time, a deeper spiritual intimate time pag ginagawa po yung communion or yung Last Supper or yung the Lord's Supper or the breaking of bread, whatever name you call it, intimate time po ito spiritually because ikaw as Christian, ikaw as followers of God, ikaw bilang tao na may faith in Jesus, ay you want to be a part of it. So all who participate dapat daw is magkaroon ng great appreciation. Kaya kung mapapansin mo, may parang pumipigil sa iyo minsan na mag-participate kung wala ka naman talagang intimate reason or purpose to do it. And one of the misleading conception in the Lord's Supper is bawal to sa mga kasalanan. Actually, that is different. It is presented to the sinner. It is presented to the sinful so that they may accept Jesus Christ as their Lord and Savior, allowing the Holy Spirit to indwell in their life and to be cleansed from the inside out. The reality po, ito pong Lord's Supper na to is, kung maalala nyo, before they have the Lord's Supper or the Last Supper or the breaking of bread, nilinisan po ni Jesus Christ ang kanilang mga paa. As a leader in today's generation, pangit yun. Pero in the true sense of leadership, it's not about the position but the influence because of the relationship with other people. So, leadership is not about the position, it is not about your credential, your capabilities, but it is about your influence in a relational and deeper meaning. So nung nagkaroon po to ng kung makikita mo, madudumi yung paa, yung iba, Doubting Thomas nga, diba? Doubting Thomas, si Peter laging galit, yung iba nagkakaroon ng inggitan, etc. etc. Those people, those disciples were sinful. Sinners pa rin sila kahit na nasa presensya na ng Panginoon. Pero ang ginawa ng Panginoon is siya as a leader, kaya nga sinasabi ko, intimate and deeper spiritual experience siya. Because as a leader, si Jesus, nilinisan niya yung paa, siya yung naghati ng bread, binigay ni Jesus yung bread, and binigay niya yung wine. Now, ang sabi niya dito, kung maalala nyo, is take this bread as my body. Diba? The bread or the manna or the unleavened bread na inaano niya doon is ang ni-represent niya is yung katawan ng Panginoon. And the wine represent the blood of Christ. And why do you say ano yun? Bakit kaya nga yung mga Paraseyo, ano to? Cannibalism? Ano pinagsasabi itong taong ito na itong katawan niya ay kakainin namin? Diba? Iinumin ko yung dugo niya. Take note na ang dugo po in the Old Testament, in the New Testament, pag nakakita sila ng madumi, like kunyari nasugatan ka, you will be considered impure or unclean. But Jesus Christ, tinanggal niya yung perception na yon, na maalala niyo yung the Good Samaritan, diba? Iniwasan siya ng Paraseyo, ng leaders ng simbahan, ng church. Pero itong taong ito na Samaritan is hindi niya kaano-ano, actually kaaway niya to eh. Pero tinulungan pa rin ng Samaritano yung taong na nabugbog, na nakawan, na almost mamatay na, pinapunta sa inn, nilinisan, pinakain.
So, imagine the the deep experience as followers of God na ganun yung leader mo. And in this time, ito po yung pinapaalala natin na yung Panginoon natin ay over and above the situation. He is beyond the means. He is beyond the expectation, beyond physics, na talagang napakalupit ng ating Panginoon. Ngayon, makikita natin to, His life, suffering, sacrificial death, resurrection, and the hope of the second coming. These all represent that Last Supper or communion or breaking of bread na inaalala natin as a celebration na yung buhay niya, yung sufferings niya, although masakit bilang isang Kristiyano na makita ka, naalala ko yung first time ko napanood yung The Passion of Christ, umiyak ako. At ang sabi ko, if I can only turn back time to help Jesus carry that cross or to help Him na hindi na siya mapako. But as I mature, naalala ko, na-realize ko na hindi ko pala pwedeng gawin yon. Kasi pag ginawa ko yon, mawawala ng sense yung sakripisyo niya to save people. It has to happen. Sacrifice is evident. Sabi nga ni Thanos, I am inevitable. Tama ba pronunciation ko? Inevitable. Basta, diba si Thanos, ganun din yung death ni Jesus. That's why it's not, hindi siya paglulukso eh. It is a form of celebration because when Jesus Christ died on the cross, yes, it was painful. It has sacrifices, malungkot. But we should be grateful. Sabi nga, consider it pure joy, my brothers, if you face trials of many kinds. Consider it pure joy, my brothers and sisters, if you face trials of many kinds. So we should be glad and rejoice because when Jesus Christ died in His physical body, He was renewed spiritually. Na-crown na siya that He is Lord of Lords and King of Kings. Why? Because He conquered death, He conquered sin, and He conquered the grave. Kaya nga on the third day, He rose again. So it is really a celebration. Yung sacrificial death niya. Like any parents, 'di ba tayo mga magulang, we can sacrifice everything for our sons and daughter. Kahit napuyad ka na, kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng lakas, pag nag-request ang anak mo, gagawin mo pa rin yon. Kung makita mo na gutom, gagawa ka ng paraan para mapakain mo yung mga anak ko. Because yung sacrifice natin eh. How much more yung sacrificial love na ginagawa ng ating Panginoon para sa atin. Pero ang ginagawa usually natin, we take it for granted. Diba ganun tayo usually mga tao eh. Kahit ako, sometimes we take it for granted yung pagmamahal ng ating Panginoon. Not only that, but His resurrection. Remember that revelation is not to scare us, but it is the book of Revelation is written to give us hope, to encourage us para doon sa resurrection and the hope of the second coming. Maraming theological debate dyan. Pre, post, or ano-ano mang yan. Basta ang pagkakaalam lang po natin that He will come again. And when He comes, it's like a thief of the night, on a snap of a finger, dadating siya. Pero mga Kristiyano lang, when I say Kristiyano, ito mga totoong followers of God, followers of Jesus, yung talagang disipulo ng Panginoon, lang ang makakarinig ng trumpeta na tutunog at makikita siya sa himpapawid at mauuna yung mga namatay na at susunod yung mga buhay na. Yun na po yung second coming or yung rapture. And one of our prayer, lalo na si Papa, tatay ni Faye, nalaman ko sa kanya na yun yung prayer niya. Na wag sana mamatay ang mahal sa niya sa buhay, asawa, anak, kapatid. Ang gusto niya, ang pinagpipray niya is kung may mangyayari man is mag-rapture na lang. And upon hearing that, na-realize ko na, nga no, pwede ko siyang pag-pray ng ganon. So, nung nalaman ko na yun, yun na rin ang prayer ko na imbes na may mamatay sa mga mahal ko sa buhay, kasi I experienced 3 times already. And I don't like to experience it again. 3 beses ko na na-experience yan, napakasakit, mentally
spiritually, emotionally, physically, financially exhausting. Makaranas ka ng 3 beses kang namatayan ng mahal sa buhay, it really hurts. So, nung na-realize ko yon at nalaman ko, pwede ko pala ipag-pray na ganon, yun na yung prayer ko. Na imbes na may mamatay pa sa mahal ko sa buhay, mag-rapture na lang. Kasi masakit. But, pinapaalala sa atin na we don't have to fear death. Hindi naman sinabi na embrace mo yung death. Hindi yun ang sinasabi ko When I say, huwag kang matakot sa kamatayan because yung kamatayan natin sa physical na being natin is not the end. It is only the beginning of eternity. Pero wag niyo naman pangarapin yung maano kagad Wag niyo maliin yung aking sinabi. So, that is the video na nakita natin. So, may papakita pa ako sa inyo, but wait lang po Stop presenting muna tayo. So, sabi nga dito sa ating manual, it is best na meron din kayong manual. May PDF po ang manual ng Church of the Nazarene para kayo mismo ay nakakabasa. We believe that the communion supper instituted by our Lord and Savior Jesus Christ is a sacrament. Kaya po hindi po pwede itong babuyin. Hindi po itong pwedeng lapastangin, babuyin, pagtawanan, pagtripan. Kaya po kung makikita nyo, huwag nyo sanang masamiin. Kung may nakikita kayong ostya, tas tinatapon, or yung mga juice na tinatapon, hindi iniinom ng, kunyari, may natirang 10 ng juice, ilalagay ko sa baso para inumin ko, bawal po yun. Because that is a representation of the body and blood of Christ. So kung may natira, automatic tapon po yun. To make it holy. Or kasi nga kailangan pastor, kung gano'n, sayang naman yun. Yes, you are right in terms of that prospect or insight. Yes, sayang siya. Pwedeng makain pa yung biscuit or yung, diba sa atin, Skyflakes. Tapos, yung juice natin, grape juice. Sayang talaga. But because it is a sacrament, it should be holy. So, imbis na ipapakain natin, ibibigay natin sa iba, itatapon na lang natin. Yung iba usually sinusunog. Pero hindi naman natin kailangan na to go that far or diba? So, it is a sacrament. Proclaiming His life, suffering, sacrificial death, resurrection, and the hope of His coming again. Yan yun po yung pangarap natin o yung inaasam-asam natin na sabi ni John sa bandang dulo ng Revelation, "Come Lord Jesus, come now." To be honest, mas gugustuhin ko pang mag-rapture na ngayon kaysa tumagal pa ako ng 10 taon sa mundo. To be honest, mas gusto ko kasing mandun ako sa presensya ng Panginoon kaysa maghirap ako dito ng 10 years. But syempre, it is not in our capabilities and understanding na kung kailan pupunta ang Panginoon We just have to wait. And as we wait, hindi po tayo pwede pa petiks lang. As we wait, hindi po tayo pwedeng pa banjing lang. As we wait to His coming, hindi tayo pwedeng saka na lang pag nandyan na siya, ako magbabago or magiging active sa church pag alam kong malapit na siya. Yun nga po yung problema. Hindi po natin alam kung kailan siya pupunta. So, this is a reminder. As we do the communion, the Lord's Supper, or the breaking of bread and the passing of the wine, we should remember these things, His life, His death, His sacrificial death, the hope, and the second coming. So, bakit ako napunta sa second coming? Iba pa yung bandang dulo pa, pero this is a reminder kasi sa atin. The Lord's Supper is a means of grace. Pinapala sa atin na it is a means of grace in which Christ is presents by the Spirit. All are invited to participate by faith in Christ and renewed in life, salvation, and in unity as the church. Again, the church is not the building, it is the people. So, all is invited. Makasalanan ka man, mabait ka man, lahat naman tayo makasalanan, kaya wag tayo magpanggap na we are holy. Holy. Because all have sinned. Wala po tayong pwedeng pagyabang sa ibang tao at sa ating Panginoon because lahat po tayo nagkasala at nagkaroon ng problema. So we should humble and accept one another and help each other and build one another. Hindi po tayo nagsisiraan, kundi dapat tinaataas natin at tinagtutulungan po tayo.
Syempre po, syempre iba-iba po ang labanan ng buhay. At sometimes you have to fight your battles alone for your own good and for your growth. But most of the time, hindi po natin kailangan labanan ang problema mag-isa. Nandyan po ang pamilya nyo, nandyan ang Panginoon, nandyan ang simbahan. Again, the church is not the building, it is the people in the building worshiping the Lord Jesus Christ. All are to come in reverent appreciation of its significance, and by it shows forth the Lord's death until He comes. Those who have faith in Christ and love for the saint are invited by Christ to participate as often as possible. As often as possible. Ulitin ko lang po, emphasis. Kasi sa atin kasi naging once a year. If kung ako masusunod, sabi nga dito sa manual mismo natin, as often as possible, dapat talaga po at least weekly. Or kung di natin kaya weekly because gastos yon, but that is part of the ministry of the church and the finances of the church, kahit monthly, once a month. Yun ang sasuggest ko. At least once a month, meron tayong communion or Lord's Supper. And FYI, kung maalala nyo po, yun yung sacraments natin, breaking of bread and passing of wine. But it is also constituted or nakaduktong po ito sa lunch fellowship natin. That lunch fellowship is also part of the communion. Because again, it is a deeper experience with an intimate, deeper and intimate experience, spiritual experience with co-believers in Christ. That is the Lord's Supper. Hindi po to ritual lang, but it is a sacramental experience that we should respect and as often as possible magawa natin. So kung di po kayo naniniwala sa akin, ito po yung manual natin, ipapakita ko po sa inyo. Lalo na po sa ating mga elders at leaders ng church. Ito po, as often as possible. Nakita nyo naman po siguro yan. So, suggestion ko, once a month tayong may ganyan. Magkano lang naman ang Skyflakes at yung juice. I think kaya naman ng church natin yan. And again, it is part of spiritual maturity or tawag dito, tama, spiritual formation din po kasi yan part of our spiritual formation when we ano ba tawag dito, expedite or execute the Lord's Supper, not just for ritual purpose but for celebrating purposes because of yung importance ng Lord's Supper in the Christian belief. So yeah, I think dyan po tayo nagtatapos sa gabing ito sa ating pag-uusapan sa articles number nasa na ba yung ano ko? 13. So may tatlo na lang po tayo. Ano to? Ayun. May tatlo na lang po tayong articles na pag-uusapan natin, and nasa na nga ba yung articles na yun para alam natin ang susunod na kabanata natin. So pakita ko lang po sa inyo. Okay, yan. So, yan. So, tapos na tayo sa Triune God, Jesus Christ, Holy Spirit, Holy Scripture, sin, original and personal sin, atonement, prevenient grace, repentance, justification, regeneration, adoption, entire sanctification, may initial and entire sanctification, holiness, the church, baptism, the Lord's Supper. Sunod po natin divine healing. One of the spiritual gift ng Holy Spirit po is yung divine healing. And syempre yung ating inaasam na second coming and yung resurrection, judgment, and destiny. Yan. Yan, teka, may tanong po. May nakita akong nag-pop na message. Paano po yung sinasabi nila one save, always save, at yung isa pa sila ang pinili sa iglesia at sila lang ang mali? Okay. Andre, please. So, yung ganyang mga sabi-sabi po, as a Christian, we respect their tradition or yung tinatawag nating denominational belief. So, we respect them,
Pero as long as it is, kasi iba-iba po ng belief yan theologically. May galing sa Wesleyan tradition, may John Wesley tradition, may Calvinist tradition, and may Martin Lutheran tradition. Tayo po kasi nasaan tayo banda eh? Wesleyan tradition, or na kay John Wesley tayo banda as a Nazarene. So, tayo is in our denomination, we don't really we respect them, but we don't really practice yung once save always save in a Nazarene context po. Syempre ang Baptist, actually naggaling din naman tayo sa Baptist but hindi tayo naniniwala sa once save always save, but we respect their belief. In term, yung mga doctrines nga, iba-iba kasing doktrina. So we respect them. Except doon sa sila lang yung maliligtas. Kasi hindi na natin sasabihin yung anong denominasyon yon. Basta kaya nila ginawang patusok ang kanilang mga building kasi nga daw pag ginawa na ni God the Father yung sila, is yung buong building para daw mas mabilis yung ascension kasi nga triangle. So, aerodynamics. But di na natin sasabihin yung denomination na yon. Siguro doon lang ako masasabi na hindi yata totoo yun. Kasi kung sila lang ang maliligtas, edi okay fine, di sila. So, paano yung grace na binibigay ng Panginoon sa ibang denominasyon? Pero, meron kasing pinanggalingan yan. Kaya nila nasabi yan. In the Bible kasi, meron dun sa Bible verse or sa New Testament na Bible verse, Old Testament na Bible verse, na yung elect lang daw ang masisave. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng Kristiyano, when I say Kristiyano, Catholic man to, Baptist man to, Sabadista man to, Nazarene man to, hindi lahat yun masisave. Hindi lahat ng pastor, ng pare, ng bishop, ng pope, even pope, they are not all saved. Marami sa atin hindi po masisave. Nakasalit naman sa Bible yan, kung yun ang the elected one lang yung masisave. So, doon siguro sa nanggaling yung kanilang doktrina na yon. So, syempre, hindi ko alam I'm not part of that, kasi kayo, hindi ko rin masabi. Kasi syempre, pag sila magsasabi niyan, okay, maintindihan natin mas maayos. But for me, yun yung pagkakaintindi ko doon. In my own insights or opinion lang po yun, So, but we respect them. Hindi tayo nakikipag-away sa kanila unless they will push their belief in us na medyo nakakasakit na or masyadong sapilitan na nagiging mandatory. Pero as it is, hindi po tayo okay lang, we respect them. Kasi hindi naman as Christians, hindi na Christian, huwag na natin sabihin Christian, as believers of Christ, hindi tayo dapat nag-aaway-away. Dapat nga nagtutulungan tayo. Yes, we have different belief, but we only have one God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, in one God in three persona. We believe in the Holy Trinity. We believe in the resurrection. We believe in the death and resurrection and the ascension. We believe on those things. So nagkakasundo tayo. Again, our goal as a church, our goal as a disciples of God is not mag-agawan ng member. It is not about na sino mas magaling. In fact, even CCF, sinabi na to na hindi dapat tayo nagkaagawa, nag-aaway, nagmamalagalingan. We have to help one another grow because as a Christian, it is not about the membership and the finances of one church, but a church as a whole. Sabi ng CCF yan ni Peter Tanchitan. Hindi dapat tayo nagmamagalingan isa't isa, nag-aagawan, nagsisiraan. We have to help each other grow because the purpose of the church is to people to know God. Yan ang ng church. Kaya nga itong Articles of Faith na to, it helps us know God, know our tradition, know where we came from, at nasa sa inyo po yan. Kaya nga bago tayo makapag-baptize, alam mo na to. So, again, the Lord's Supper, it is within the church. When I say within the church, it is in the church, within the people. Ang simbahan kasi hindi tao. Ang simbahan hindi building kung hindi tao. So, yun. Meron pa po bang katanungan?
iba-iba kasi belief ng mga kaanak ko, pero hindi ko talaga kayang tanggapin yung mga doktrina nila. Pinipilit kasi ako magsimba sa kanila, no? So, again, yun nga yung sinasabi ko, pag sapilitan na, medyo red flag na yon. Bakit? Again, we share the gospel out of love. Hindi po to mandatory. Hindi po to pwedeng ipilit at isaksak sa bunganga mo at kailangan mo lunukin. For us, we share the gospel out of love. Hindi natin kaya, sabi nga ng aking ninong si Pastor Isagani, is hindi natin kailangan mag-debate. Kung mag-uusap tayo, discussion tayo, usap tayo. Pero kung makikipag-debate ka sa akin, I have no time for debate because bakit tayo mag-aaway-away sa denominasyon or religion or yung natin kung pwede naman tayo mag-respect and to help each other grow. Yun yung sinasabi niya sa akin. Quite controversial because of, yes, it is really is controversial because of interpretation. Kaya nga nagkaroon ng, actually, kung titignan nyo yung, Andre, kung titignan nyo yung history ng simbahan, maraming, Catholic kasi, diba? Actually, hindi talaga dapat Catholic eh. Alam niyo po ba yon? Yung Catholic is parang, paano ko ba sabihin to na hindi walang ma-offend? Parang hirap eh. Kung babasahin nyo kasi yung history, hindi sa Nazareth na, as general history, is hindi naman talaga, alam naman natin si Jesus Christ is hindi European, diba? European kasi nag-start yung Catholic eh. He's not European. He is anong tawag? Israel? Yes. Yes, sa Israel. So Mediterranean sila. Welcome. So paano ba 'yung sasabihin ko? Wait lang Huwag mo ko muna gilon. Yung flow of thought ko nawala. Paano ko ba sabihin to? So Mediterranean siya. So iba yung nila. Iba yung language, iba yung belief nila. Which is, maraming nag-believe sa kanila nung panahong yon, nung namatay si Jesus Christ at nabuhay, marami. But because nga magkakagulo, 'di ba, pinapatay sino nagpapatay? Pontius Pilate, 'di ba? Pinapako siya. Alam nila na magkakagulo yung mga Israelites. So, nung nangyari na yung nalaman na nga nila namatay tapos nabuhay yung si Jesus from Nazareth, is in-enclose nila na kasi nga nasira yung mahirap to mahirap na discussion to dito, so sana walang ma-offend kayo na lang po magbasa kung gusto nyo. So yun na nga po, yung Rome, 'di ba? Yung Rome ang ang pumako kay Jesus Christ, nag-torture mga Rome 'di ba? So nung nangyari na to, nung nalaman na nga nila na namatay, nagkaroon ng resurrection, then the ascension, is magkakagulo sa Israelite kasi nandun yung Rome eh. So magkakagulo sila, mapapahamak sila. So inano nila yung religion na yon for Jesus Christ. So kung papansin nyo, if you have the chance to go to Israel o the Holy Land, walang may hawak na Mediterranean or Israelite na si Jesus yung center. Puro Roman Catholic ang umano niyan, nag-take over. So, from the Catholic, actually iba-iba pa nga po 'yun eh. Kung you will go deeper, hindi po talaga Sunday ang worship talaga dapat natin. But again, because of malakas kasi makapangyari yung Roman Empire noon, yun yung inano sa atin as Christian, and even as Christian now, Sunday tayo. Usually hindi talaga po Sunday yon. Again, it is a theological debate. It is so controversial na mayroon nag-aaway, but again, out of respect, we respect each other. We don't tolerate na kami lang ang tama, kami lang ang sundin nyo. Hindi ganoon eh. Catholic, Christians, Methodists, Baptists should help together, hand in hand, to promote the good news, the gospel of Jesus Christ. Hindi po dapat tayo naglalamangan, nag-aagawan, nagsisiraan. We should help each other because our goal as a church is to bring the gospel to everyone. Okay? Siguro, wait lang, ngayon ko nabasa to. Share this can be. Yes po, it's a good topic for Sunday school. Actually, Bible study talaga pinag-uusapan to.
Ah, pwede rin Sunday School. Maganda rin yung topic sa Sunday School yan. Yes, wrong theology leads to wrong interpretation. But the question dun, Kuya John, ano ba yung right theology? Diba? Marami, hindi natin alam kung ano yung right. Basta, we walk by faith and not by sight. And for us, ang theology natin is yung, again, yung Holy Trinity, yung resurrection, yan yung, isa to sa mga to, as a Nazarene naman yan. So, meron pa akong 18 minutes pero magandang tanong yan. So, sa akin lang is out of respect, but hindi mo kailangan i-force ang tao sa religion mo or denomination mo. It is a free will eh. Katulad sa pagtanggap natin kay Jesus Christ, it is a free will. Kailangan you choose on your own to be part of it. Hindi ka pwedeng napili. Ay, ba't ka napunta sa Light of the Mountain? Ay, napilitan kasi ako. Diba, ang pangit nun eh. Ang pangit nun, napilitan ka lang. Asawa ko kasi nagpapastor doon, so napilitan ako. Ang pangit nun. Nandun kasi yung kaibigan ko, kaya nandun ako nag-church. Ang pangit nun eh. Dapat, ang masasabi mo, bakit ka nasa Nazarene? Bakit ka nasa CCF? Bakit ka nasa Victory? Bakit ka nasa Cathedral? Bakit ka, because I was looking for a church and nakita ko doon, nandito ako mag-grow. I love the people, I love the ministry. It is not perfect, but I know that God is calling me to grow in this place. Ganon. Kaya nga po, sa simbahan, you don't look to the people's circumstances and sins o yung dumi ng tao. We are focused on Jesus and in Jesus alone. Because if we look at people, matatisod tayo at matitisod. I am not a perfect pastor. As one of your pastor, as the associate pastor, I am not perfect. I have many shortcomings. But I have the heart for the Lord. Even if I am a failure, I know God will still use me for His greatness and glory. So, lahat naman tayo eh, 'di ba? May mga shortcomings tayo. Hindi naman tayo perfect. Kaya, huwag tayo magpanggap na perfect tayo. Don't be self-righteous, 'di ba? So, as long as respeto na lang kung ano ang yes, yun po yung ginagawa natin. We don't tolerate na magsisiraan, mag-aagawan, hindi tayo ganun. We respect all religion as long as they believe in Jesus Christ, the Holy Trinity, even sa INC nga, we respect INC. Marami akong kaibigan na INC. May empleyado kami INC. So, but we respect each other. So, yun lang yun. Kasi again, sinasabi ko po, hindi tayo kailangan magmagalingan, magmataasan, magsiraan. We have to respect. Iba-ibang belief yan, yes. Iba-ibang denomination yan. That's why we have to respect them. And they respect us. Parang ganda rin. Give some, nakalimutan ko na yung ko sabihin. Basta yun. We respect. But again, wrong theology leads to wrong interpretation. That's why we need to study theology. Kaya theology is the study of God eh. So, theos, which is God. Tapos yung logi na yan, yun yung parang study. Anyway, ayun, gusto ko yung mga, ngayon mga, si Ate Jonelyn, yung mga baksak ng tanong, malalalim eh. Buti nandito si Kuya John, pati si Ate Flor, yan. Salamat sa mga nagpa-participate. Sana yung iba nagpa-participate din. Para alam ko nandyan kayo. Alright. So, may other question pa po ba tayo? May 14 minutes pa tayo? Pwede nyo po i-chat yan. Again, we have to respect each other, religions and belief. As long as it is in line with Jesus Christ, as long as it believes in the Holy Trinity, yun nga, yung mga yun, wala tayong problema. And the gospel should not be enforced to you to the point na nasasakal ka. The gospel is shared out of love. It is not mandatory. You have the freedom to choose and to accept. Hindi po to pilitan. Kasi nga kung napilitan ka, wala rin tong blessing. Okay, pasensya na kayo kasi ngayon lang. Unless dapat may duty ako. Ay, okay lang po. No worries po. I'm happy and glad that you are here po. Alright, so kung meron pa po ba kayong gustong i-share, mga questions, I'm open. Mas maganda po yan. Pero si Kibuloy talaga sabi niya siya ang sugod
Or, yan. Yan yung problema natin. Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na magkakaroon tayo ng problema. Kasi kung siya na yung, anyway, bago tayo magtapos, isang ano lang, siguro one-liner bago tayo mag-pray. Mag-prayer request na rin pala kayo. One-liner. Kung siya talaga ang sugo ng Diyos, nasaan dapat nag-second coming na? Kung siya talaga si Jesus Christ reincarnate, dapat na second coming na. Ibig sabihin nun, glorified body na tayo. So lahat tayo na saved na. Kung nandito na siya nag-second coming na siya, so lahat tayo na saved na. Nagkaroon na tayo ng glorified body. Pero, as we can feel, experience, and see, we are no near in our glorified body pa. Dapat wala nang death Wala nang death, wala nang sickness, wala nang sabi, diba sa Bible? Pag nandiyan siya, there's no sickness, there's no death. Wala na yung mga masasakit na mga pangyayari sa buhay, pero nandito pa So, yun na lang yung sasabihin ko doon kasi matagal na usapan yan. Baka buong araw tayo mag-usap tungkol dyan. Okay, prayer request po kasi nasa 12 minutes na lang po tayo. Prayer request, i-chat nyo na lang po yan ha. Oo, yes po. Pag-pray po natin yung may mga sakit. Prayer request po ni Ate Mila. Prayer sa Ate Mila. Laging ingatan ng family niya, lalo na ang mga apo niya na hindi sila magkasakit. Kay Nanay Flor, healing for my brother-in-law, may cancer. Pag-pray po natin siya. Kay Mama, daily financial provision, good health, and God's protection of everyone. Faye and Jeannie's board exam. The Guzman family and Gian's work. Kay Kuya John, prayer of thanksgiving for good attendance last Sunday school. Yan kay Ate Chris, marami. Para na po kayo magbasa niyan, mahaba Kay Mami, Sunday school, sana marami makaten. Baguio 3 Conventions, 24 to 28. Ako po mag-i-speak niyan. So, wag po kayo mawawala. Ako po ang magsisermo ng panahon na yung Sunday na yan. US trip, October 17 to November 1, health of all. Kay Rika, healthy, long life, safe, no sickness, family, financial provision, guidance, strength, wisdom, work ni Mama and Papa abroad, work ni Kuya, studies ni Ryle, Ate Leng's healing journey, may career path, journey, enlightenment sa chosen path. Yun. Tapos kay Ate Chris, chu. Kay haba kay Faye naman po and sa amin, siyempre sa board exam ni Faye on this October. Pag-pray nyo po na maging CPA na siya this October 2024. At ganun din po ay ako sa pag-aaral ko sa Masteral. Medyo nahihirapan ako sa Greek, to be honest. Medyo nahihirapan ako. So, ayun, prayer request na siya. Good weather, good health, daily provision, wisdom, focus, peace of mind, sipag sa pagre-review, maging maayos at walang maging problema ang pag-file niya sa PRC on Monday. Nga pala, nasa PRC pala kami sa Monday, ngayon ko naalala. Kaya Ate Junel, prayer for good health, safety sa lahat, at salamat sa Lord sa biyaya araw-araw, financial freedom, spiritual wisdom and growth, soul winning, and family, friends, and relatives. Okay, tayo po yung manalangin. May 10 minutes na lang po tayo. Pagpasensya nyo na po, nagmamadali tayo. Ganyan talaga pag free lang ang account. So tayo po yung manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Lord Jesus, we come to you this evening, Lord my God, with thankfulness and gratefulness in the heart. Lord Jesus, protect us, be with us, and Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Alam po namin na kami ay nanghihina, Lord, nanghihina kami, na nagda-doubt, nagkakaroon ng takot, nawawala ng gana, nawawala ng lakas. But Lord, my God, we pray for strength, for encouragement, for motivation, for guidance, for blessing, sa aming mga pangangailangan. Gabayin niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, you have heard our cry. You have heard our plea. Lord Jesus, we believe that prayer is effective, prayer is efficient, prayer is powerful, prayer is relevant, and that prayer works, Lord Jesus. So we ask of you, Lord my God, to cover us with your Holy Spirit
and to empower us, Lord, with your most holy and precious blood and your Holy Spirit, Panginoong Jesus. Gabayan niyo po kami, Panginoong Jesus, so that we can align our will to the will of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Gabayan niyo po ang bawat isa. Alam niyo po ang nasa isip namin, nasa puso namin. Panginoong Jesus, gabayan niyo po kami at huwag niyo kaming pababayaan, Panginoong Jesus. Tulungan niyo po ang bawat isa sa kanilang mga prayer requests, sa kanilang mga pinagdadaanan, kay Rika, kay Nash, kay Ate Mila, kay Andre, kay Mama, Papa, kay Ate Chris, kay Ate Junilyn, kay Kuya Jun, kay Nanay Flor, kay Mami, kay Faye, at sa lahat ng aming mga pamilya, sa pamilya namin, sa mahal namin sa buhay, ang aming simbahan, Light of the Mountain Church of the Nazarene, ang mga leaders na to, ang mga pastor na to, ang mga ministry namin sa mga galad, ay maging kaaya-aya at maging inline sa inyo. Lord, you know what's in our heart. You know what we are praying for. And Lord Jesus, let it be. Sabi nga nyo, Lord, is Amen, Amen, Amen. Let it be, Lord Jesus. In your name, by your power, by your precious blood, by your name, let it be, Panginoong Jesus. Gabayan nyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Lalo sa may mga pinagdadaanan, may pagsubok na kinakaharap sa mga pagkakataong ito. Gabayan nyo po kami, bigyan nyo kami ng kalakasan na nanggagaling sa inyo. Lord, sometimes naghihina na kami, sometimes without, but Lord, iparamdam mo at ipakita mo na tunay at tapat ka noon, ngayon at magpakailanman. Maraming salamat, Panginoon Jesus, sa kabutihan mo, sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, at Lord, gamitin nyo ang aming mga buhay para sa kadakilaan mo, Panginoon Jesus, so that we can win souls and to build the kingdom, Panginoong Jesus, in this world for your glory, honor, and praise. Lord my God, we love you and we give you everything, Lord. Our time, our treasures, our skills, our life, our family, our goals, our plans, and our dreams. We give it to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Michael Diva from Light of the Mountain Church of the Nazarene. Maraming salamat po sa inyo. At kung pwede po, at kayo ay, Picture tayo. pwede po ba kayong Picture. mag-on ng inyong mga camera bago daw po tayo Camera, mag-log Sure. out. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako po ay nagagalak. So, kung pwede po, ayun o, gwapo naman nun. Gwapo ni Nash eh o. Yan, okay, in 3, 2, 1, bye! Alright, God bless you guys. Stay safe at maraming Bye-bye. salamat po sa Bye-bye, inyo. everyone. Good night po. Bye-bye. Bye-bye. Good night, See you on Sunday. Bye. God bless po. Bye-bye. Bye.